News TV Quick Response Team sa Barangay Singkamas dito po sa Makati kung saan kanina madaling araw ay nagkasunog. Nasa 70 mga kabayan po ang nasunog at ito'y kinatitirhan ng may 100 mga pamilya. Sa lakas po ng apoy ay umabot po ito sa Task Force Charlie at karamihan po sa mga bumbero ay nahirapan nga pong pumasok dahil karamihan dito ay mga eskinita lamang ang kanilang dinaanan kanina. Kaya naman mabilis na naging pagkalat ng apoy bukod pa po sa pagiging light materials ng mga materyales na mga bahay po dito. At labis naman po ang dalamhati ng mga kaanak ng mga biktima kung saan nga po 4 ang nasawi sa sunog na itong nangyari kanina. Narito po report ni Haji Rieta. Hindi na makilalang bangkay na ito matapos masunog nang hindi siya makalabas ng bahay. Kaya naman gano'n na lamang ang hinagpis ng mister ng biktimang nakilalang si Benny Padilla. Nagpaiwan yung asawa ko, nailabas yung 3 anak ko, tsaka yung apo niya, tsaka manugang ko, nakalabas na siya, huli, hindi lumabas. Ang anak niyang si Teresa, hindi rin maitago ang lungkot. Ano po masasabi natin yung pakit po ba? Siyempre, nanagamay kaya nanay ko din. Patay din ang mga magulang ni Esteban, ang 70 taong gulang na sina Jessie at Dory Padilla. Ang pinsan naman niyang si Renato Egoy Padilla, dead on arrival sa ospital ng Makati. Pasado 5 ng madali araw nang magulantang ang mga residente ng sabing lugar. Basta nagulat na lang kami, malaki na yung apoy, mausok na. Kaya yung mga tao lang tulong-tulong na lang para patayin kagad yung apoy. Dahil kasi nahirapan pumasok dahil sa looban, iskinita lang. Halos 1 tao lang nagkakasya doon sa kalye. Kaya mga bumbero, hirap pasukin ang lugar. Kung makita nyo sa aking likod nito mga residente, ito tulong-tulong sila na pulahin yung apoy. Dahil doon sa bandang iyon ay marami ng mga bahay na nasunog. Pero tila, lumalaki pa itong apoy na nangyari sa sunog ngayon. Hindi pa natin to confirm yung sinasabing yung pinagmulang bahay na isa itong parang electrician or electronic technician na maraming ginagawa doon sa bahay nila. So, verify muna natin yung... May kandila, no? Sinabi nila may kandila. So, verify pa rin natin. Umabot sa Task Force Charlie ang sunog na idineklarang fire under control matapos ang 2 oras. Hindi raw bababa sa 100 bahay ang natupok sa sunog. Mahigit 150 pamilya naman ang agad na wala ng tahanan ayon sa record ng DSWD. Haji Rieta, GMA News. At nasa likuran ko lamang po itong komunidad na nasunog kaninang madaling araw dito sa Barangay Singkamas, Makati, kung saan makikita nyo po na karamihan nga po dito sa mga bahay dito ay gawa sa light materials. Ito rin po ang isa sa mga dahilan kung bakit daw naging mabilis ang pagkalat ng apoy. Kanina po nakita natin yung mga residente rito na yung iba po mga nasunugan na kinokolekta yung maaari po nilang mapakinabangan gaya po ng yero, mga bakal na dinadala po nila sa junk shop para po mapagbila o maibenta at mapagkakitaan kahit papano. At ngayong hapon din po ay dumating na rin po ang Kapuso Foundation sa kalapit na barangay ng Barangay Carmona kung saan po pansamantalang inilikas sa gym doon ang karamihan po sa mga nasunugan. At sa puntong ito po ay makakusap po natin si Chief Inspector Rodolfo Denaga. Siya po yung hepe ng operations ng BFP dito po sa Makati. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi, sir, at magandang gabi rin sa ating tagapanood dito sa JB7. Apo, sir, yung pong sentro ng investigasyon ngayon ng sunog, ano po yung nakikita nyong posibleng pinakamalapit na dahilan dito po na sa sunog na ito? So, as of now, hindi pa safe kung mag-declare kung ano ba ito cause of fire. We are still conducting a thorough investigation as far as the cause of fire. So, ang atin pa lang pong nalaman is yung origin of fire. That the fire had started at the house of Mr. Renato Gregorio. Opo, at wala naman nung element na sinadya yung sunog o ganun po? As of the moment, sir, we are not discounting the possibility of any causes of fire. It might be intentional or unintentional, but as of now, we are still conducting a thorough investigation as far as the cause of fire. Opo, at nabanggit nyo kanina, sir, gaya rin nabanggit ng mga residente, medyo nahirapan pumasok po yung mga bumbero po dito. Maliban po sa napakasikip na po ng ating daanan, at kung makita po ninyo masyadong magkadikit yung mga bahay,
at saka yung distances between two houses if ever there is, napakanaro po. Yung tawag po sa amin is delayed. Medyo malaki na yung sunog nang dumating kami. That's why kung makita po natin, yung ating pag-raise ng alarm is hindi na po tayo dumaan sa third alarm. Nagdumiritso tayo ng fourth alarm hanggang sa task force sa Charlie. At sa bilis nga po, nakita ko yung mga picture ng mga biktima, talagang wala nang chance makalabas pa. As of makikita po natin ng kaya po meron tayong mga natrap dyan. It's because na yung bahay na dadaanan nila is yung pinagmula ng sunog. So most probably they were trapped inside their houses. At saka based on our investigation, there were allegations that smoke were billowing at their houses. Malaki na po yung mga usok. Wala pang apoy but usok muna. So it might be that the cause of death were smoke inhalation. Opo, panguling salita po para sa mga iba pa mga kababayan natin dito sa Barangay Singkamas po. Yun lang po, that the Bureau of Fire is very vigilant. Please do your part also to inform us in an early possible time whenever there is a fire that occurring in your locality. Ang telephone number po namin is 818-5150. Kung mas maaga niyo pong ma-inform yung Bureau of Fire, naturally po mas maaga din yung aming responde. Maraming salamat po sa inyong panahon, sir. Si Chief Inspector Rodolfo Dinaga, ang hepe po ng operations ng Bureau of Fire dito po sa Makati.